Wala na tayong kinabukasan kung ipagpatuloy itong gobyernong ito. Ngayon, mag-resign daw tayo lahat. Hindi po ako pabor dyan mag-resign lahat. Marami naman matitino, mga leader, hindi naman lahat masama. Pwede rin kung gusto nyo lahat. Pero hindi po, ang dapat mag-resign ang presidente dahil command responsibility niya ito. Siya namumuno. Ito po ang mga project sa Ilocos Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayong makita. Parang multo, wala kayong makita na project. Walang flood control. Pero may pundo yan, sir. May pundo yan. Bayad ka. Bayad na. Ayan, mga flood control nila. So, hindi na po lalayo ang ICI. Punta kayo ron, makita nyo. Ayun, makita nyo yan. Anong gagawin natin? Huwag naman natin gagawin lahat ng mga Pilipino. It is the command responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. Magandang oras po sa inyo lahat. Ako po nagpapasalamat na makaabot sa inyo lahat kung ano na nangyayari sa ating bansa. Dahil nakikita natin sa may ibang bansa, nagmapagsakan na. Ang latest, katatapos lang sa Madagascar, kahapon yata, tanggal na yung presidente ron. Mga kabataan lang na protesta. Sa Nepal, sinunog pa yung parliamentary building nila, pati yung asawa ng Prime Minister, tanggal sila, sinunog pa yata. Korea, ilang beses na nakulong ang ano. Sa ibang bansa po, mga anomalyang ganito, nahiya po yung mga leader. Nagre-resign. Sa iba, nagpapakamatay pa sa hiya. Dito po sa ating bansa, nagtataka ko kung bakit. Pinagpipilit nila yun, di tama. Kaya kailangan baliwalagan ang ating kababayan. Huwag tayo makalimot ang mga nakaraan. At ito nangyayari ngayon na flood control, ito na pinakagrabe na anomalya sa buong history ng Pilipinas. Noong araw, porsyento lang. Ngayon, ghost project. Ghost project na po, mga kababayan. At nakikiusap po ako sa mga kabataan, huwag po kayong matakot. Dahil future nyo ito, ipaglaban nyo, tumayo kayo. Wala na tayong kinabukasan kung ipagpatuloy itong gobyernong ito. Wala na po mangyayari, wala na po naniniwala. Sa nakikita kong survey, ang latest survey kahapon, 83% ang galit ng tao. Totoo, ang leader natin maraming nakuha ang boto dahil nakalimutan na natin mga nakaraan. So, bilang isa sa tumulong, humihingi ako ng pamanhin sa mga mayors, councilors league, governors, and city mayors, and all leaders at lahat ang ating kababayan na nakumbinsi. Humihingi ko ng pamanhin dahil ako nagkumbinsi na iboto natin, akala ko nagbago na sila. So yun po. Kaya marami na pong galit ang ating kababayan. Hindi lang flood control, iba-iba departamento. Kung baga sa tawag nila na tip of the iceberg, kita mo konti pero malaki sa loob. Kumbaga sa Dragon, nakikita natin kayo, buntot lang. Marami po yan paghilayin nyo. So, sinabi ko na po, hindi na pwedeng tumakbo itong gobyerno ito. Dahil maski na marami na suggestion, narinig ko, sinasabi ni Senator Peter Cayetano, na snap election. Kasi, focus tayo. Parang ko, hindi, resign tayo lahat. Wala na, lalong magkakagulo kung gano'n. Isa lang ang kausapin natin. Sino ba leader natin sa Pilipinas na binoto natin? President Bongbong Marcos. Siya lang ang kausapin natin. Bakit nangyayari ito? Kumbaga, bahay niya ito, siya namumuno. It is his command responsibility. Bakit meron yan? Every year, siya tumitingin sa mga budget. Siya ang nag-approve muna bago aprobahan ng Congress at the Senate. Ngayon, dalawang bagay lang. Mula nung umupo, 546 billion. Ang flood control lang yun, iba pa yung mga iba. Bakit napunta sa ganito ang flood control?
siguro alam nyo na lahat. Graft and corruption, palagi tayo nagsasabi ng graft and corruption. Paano masasolve ito? Kung sigaw lang tayo sigaw ng graft and corruption, wala po mangyayari. Sa sistema ng gobyerno po natin, walang mangyayari po. Lumabas na si Napoles ng araw, ang dami na demanda, wala nangyari. Ang demanda yung ginamit nila, si Napoles. Eto na naman, yung mga inimbestiga nila, yung mga nagamit. Yung utak, sino po utak nito? Diretsuhin po natin. Mr. President, ikaw ang presidente, ikaw ang leader. Dapat kayo ang nakakalam lahat. Dalawang bagay lang. Hindi nyo tinolerate ito. Hindi nyo alam. Kung hindi nyo alam, hindi wala kayong alam. Hindi pwede po yung ganun na sagot. Kaya ang suggestion ko lang noon, ang suggestion ko po, siya ang leader. Siya ang presidente. Para paniwalaan natin, unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan para malinis, maniwala tayo lahat. Dahil kami rin sa Ilocos Norte. Lahat, imbestigahan nyo, maski hindi flood control. So, ganun lang po. Then, balikan natin, maniniwala po tayo. Bakit wala? Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na Ghost Project, saka masama ang paggagawa yung mga project nila sa flood control, nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba Ilocos Norte? Wala po. Wala pa lumalabas. Up to now. Kaya napilitan na ako dahil ako binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Ako binabanatan, nakalimutan na yung issue. So nagpadala na ako ng maraming tao sa Ilocos Norte. Marami po silang nakita. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Isa lang. I-reserve ko yung may iba. Papakita ko lang kung anong klase flood control. Pero sila sa Bintar, Paruro, Bintar. Isa lang po ito. Marami pa pong susunod. So since madami po kayong ebidensya doon sa Ilocos Norte Go, in case po na invite kayo ng ICI to invite kayo para maging witness or ilantad nyo yung mga ebidensya, willing po ba si Doc Chari? Willing ako. Nung sinabi ko willing ako, nagsara na eh. So, ewan ko kung bubuksan pa nila. Eh, sabi sa iba naman. Sa iba naman, meron na naman. Tatagal na tayo dyan hanggang investigasyon na tayo habang inuubos ang pera ng kabalang bayan. Sir, gaano kahalaga na unang investigahan ang Ilocos Norte na lugar mismo ng presidente? Para magkaroon ng kredibilidad ang presidente na magbintang sa mga ibang tao. Sa ngayon, si ganito, nag-aaway ng mga senador, congressman, at iba-ibang issue. So, bago ko makalimutan, gusto kong pasalamat sa isang governor na nakausap ko rin nung araw, governor ng Oriental Mindoro, Governor Bons Dolor. Kakilala ko po ito, maraming salamat po at kayo ang sumigaw yung mga ghost project dyan sa Mindoro. Sana po mga ibang governor, gayahin po natin siya. Sabihin niyo po lahat ang mga kalukuhan nangyayari sa inyong mga lalawigan at marami pa ito. And yung mga ibang may nakakaalam, tumayo po kayo. Be brave. Iisa lang ang buhay po natin. Tignan natin, wala nang kinabukasan ang ating kabataan o hindi tayo tutulong sa kanila. This is the future of our children's children. Tulungan po natin sila. Now, mag-schedule lang ang mga kabataan o yung mga mas hindi nag-aaral, sila mag-schedule. Huwag na yung mga politician mag-schedule ng rally. Isa lang po ang rally natin at susuportahan po natin lahat. Nakikiusap po ako sa mga anak ng mga general, anak ng mga pulis, payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Kung hindi kayo lalabas, okay lang. Pero payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Hindi ba baka sabihin na naman na dun sa Malacanang na inciting to sedition yung para sila sabihin? This is supposed to be a free country. Pwede natin sabihin lahat ang gusto natin. So, kung ang sadya nila ipagtakpan tong kalukuhan, mali po yun. Kailangan po sabihin natin, at liwanag na si mga Diskaya, 3 years, 31 billion ang binigay nila. Sino nagbigay? Yung mga powerful. Sino nagbigay? Oh.
yung mga nasa Congress, kay Speaker, dalawa lang tinuturo, Speaker at saka Saldico. Kung wala kayong koneksyon doon, wala. Sino naman ang may-ari o boss ang dalawa? Ang Presidente. So, si Presidente naman, oy, bisigan yan. Dapat siya mangunguna. Ayun, mag-resign daw tayo lahat. Hindi po ako pabor diyan mag-resign lahat. Marami naman matitino, mga leaders, hindi naman lahat masama. Pwede rin kung gusto nyo lahat. Pero, hindi po, ang dapat mag-resign ang Presidente dahil command responsibility niya ito. Siya namumuno. Sa mga ibang countries, nagre-resign po agad yung mga leaders. Sa hiya. Yung mga iba, nagpapakamatay pa. Kung yung mga iba, mga kabataan lang recently sa Madagascar, tanggal yung Prime Minister, kabataan nag-rally, matatapang sila. Pero naniniwala ko, mas matapang ang mga Pilipino. Ipaglaban natin ang ating mga kabataan, suportahan po natin sila dahil kinabukasan po nila ito. Based po sa investigation nyo, doon po sa Ilocos Norte, may certain numbers po ba tayo dyan kung ilan po yung nakita nyo some standard or ghost project doon? Isa lang ito, may darating pa. Gusto nyo ipakita ko? Okay, sir. Pakita nyo nga dito sa screen. Isa lang po ito. Ay, sige. Gusto ko muna dinawalagan yung balik nila sa akin na meron daw sa trap sa akin, sa trap. Inaamin ko sa amin yan pero wala na kami pangalan. Now, yung anak ko, kalalagay lang pangalan niya dahil umutang. So yun, sinasabi ko na totoo. Ito ngayon, ang bigay ng Public Road and Highway. Sa trap po lahat yan. Magkano pondo? Liwanagin nyo nga. Ang pondo na binigay. Okay, sir. Ito. Nag-umpisa pa ito 2017. Hindi, resulta na ito. Bidding po ito. Noong 21, walang pondo. Noong 23, walang pondo. Nag-umpisa pa ng 2017, hindi yung binigay. 100 million lang. Nakuha ng SATRAC, 65 billion. So, bidding po ito panalo ng SATRAC. Hindi kagaya ngayon na mas malaki ang sinisingit nila pag may project. Ito, bawas po lahat ito, kontrata ng SATRAC. 121, 65,000, 65 million, 18 million, 50 million, 51 million, 34 million, 54. Di wala isang million. Paano mo matatapos yung diversion road na gano'n? 2021, walang pondo binigay. Panahon na ni Presidente 23, walang binigay. Wala nang pondo. Paano na itatapusin? So yan, pwede na nagbisikan lahat. Pakukulong ko lahat yung mga engineers sa SATRAC kung may kakukuhan. Yun po, baka nila sa akin, totoo, yung bago ng Public Road and Highway, nakakuha kami in how many years? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 years! Yan ang nakuha namin. Ang estimate, 924 million. Nakuha namin 780. 200 million na bawas. Yan ba kalukuhan? Yan ang kulay na bidding. Yun, tapos na. Kung na tayo ngayon sa Ilocos Norte, sir. Ilocos Norte. Yan. Ito, sa Ilocos Norte, gabi, naghahabol sila ng palinel, sila, overtime. Pakita mo yung araw. Ito po ang mga project sa Ilocos Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayong makita. Parang multo, wala kayong makita na project sa Bintaro. Sa Bintar. Parparoro, sir. Parparoro, Bintar. Isa lang po ito. Marami po akong iba. Nag-aapon sila, nagre-repair. Antay ba ICI bago ma-repair kung maka substandard. Pero hindi na mahabol dahil yung mga iba wala. Makita mo ang iba, marami pang mga pictures. Yan. Yan ngayon ang mga flood control nila. Ito, ang flood control. Parang di ba ano kasi substandard? Walang flood control. Pero may pundo yan, sir. May pundo yan. Bayad ka. Bayad na. Ayan o, mga flood control nila.
So, hindi na po lalayo ang ICI. Punta kayo ron, makita nyo. Ayun, maski makita nyo yan, anong gagawin natin? Huwag naman natin gagawin lahat ng mga Pilipino. It is the command responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. At huwag na sanang antayin na rally ang tao hanggang sa Malacanang. Nangyari na po ito nung panahon ang tatay nila. So dapat maawa ang ating Presidente sa mga kababayan. You have to go, Mr. President. Suggestion mo lang yun. Kung ayaw ang taong bayan, wala tayong magagawa. Isang rason kaya ito, sir, na ayaw paimbestigahan sa Ilocos Norte kasi yung pinapakita niyo isang ebidensya sa Bintar, sir. Isa pa lang. Isa pa lang yan, sir. Isa pa lang yun. Isa pa lang. Isa pa lang lahat to. Isa pa lang lahat. Marami po. May knowledge na po ba tayo kung sino ilan yung magkano yung flood control na yan and sino yung contractor? Baka may diskaya. Meron, Diskaya. Si Diskaya, ang binigay sa kanya within 3 years term ni President Marcos, 31 billion. Kami siyam na taon na, wala pa 1 billion. So, 31 billion. Paano nagkaroon si Diskaya ng... Ginamit lang siya. Binigyan ng pondo. Tapos, namorsyento sila. At sino mga gumawa? Yun lang ikukulong. Hindi, yung utak. Kung hindi, tuloy-tuloy po ito. Dapat yung utak. Dapat, sinong responsible? Kako nga, may mga testigo na. Yung mga public roads and highways mismo na tiga-kolekta, diadala kay speaker at saka si Sardico. Saan naman diadala ni Sardico? Imposible naman kasi siya lang. May mas mataas doon. So kung hindi alam ang Presidente, kung hindi alam ang Presidente, sino ang saan napunta yung pera? Sir, Hindi nila magagawa ito kung hindi walang powerful na nag-approve. kumbaga sir, sinasabi niyo na si Presidente Bongbong Marcos ang utak, mastermind, yung corruption na nangyayari ngayon. Well, hindi natin sabihin yan dahil sabihin nila. Iba na naman sasabihin. Pero kanino itong Pilipinas? Kaila Bongbong Marcos na siyang presidente. Kumbaga sa bahay, siyang father na pamilya. Sinong bibintangan mo? Yung mga naglilingkod sa iyo. Ngayon, binibintangan lahat yung mga kalyado na lahat. Huwag lang umabot sa kanya. Ang liwanag po, maliwanag pa sa buwan. Huwag po tayo palinlang. It is his command responsibility. In other countries, ulitin ko, nagre-resign agad sa hiya. So dito po, ang only solution, mag-resign ang ating presidente, supreme sacrifice, para mas madali mag-imbestiga. Dahil sa ngayon, hindi ako naniniwala na lahat ng sinasabi nila na iba ang utak nito. Sir, sa mga interview niyo, sinasabi niyo na hindi siya presidente kung wala kayong tulong sa kanya. Totoo yun. Oo, sir. Anong tingin niyo, sir? Mahilig ba siyang gumamit ng mga tao, si presidente? Sabi siya, kapag anak nila nagsabi sa akin, sinabi ko na noon, Manong, they are just using, gagamitin ka lang. Nung inibita ko ni Amy Marcos, pwede kayo magtanong kay Senator Amy Marcos. Siya nag-imbita sa akin. Manong, pwede natin tulungan si BBM maging Vice President dahil dinaya lang. Tawagin mo muna ang mga leaders sa North at kausapin ko sila ako. Tatawagin ko, pero gamitin ko pangalan mo dahil ikaw ang presidente ng Mayor's League. Sige, ikaw. Dumating naman mga leaders, governors, congressmen, mayors. This is exact word ni Amy. Thank you for coming so that we can help BBM for his vice presidential election. Vice president lang gusto. But Manong Chavit is a plan. Manong, can you tell us your plan? Well, kako, kung pupunta ka dyan sa vice president, marami ka mga kalaban, maraming issue sa iyo dyan. So, presidente muna. At that time, walang tatalo kay Inday Sara.
At committed na kami lahat, mayors, ako, and all the mayors are committed kay Inday Sara. Mag-file tayo for president muna. Tapos, kung mag-file si Inday Sara, atras ka, I have the leverage to talk to Inday Sara na ikaw ang vice president candidate, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Sabi ni Vivian, thank you, Manong. Wala siyang ibang ginamit, kundi yung mga plano namin, ginamit lahat. Ako unang tumulong financially. So, the rest is history. So, nakikiusap po ako, nagsasabi lang po ako ng totoo. Kung ikulong nila ako, wala po ang magawa. Pero wag po tayong matakot, mga kababayan, dahil future ang ating mga anak at anak ng mga susunod na henerasyon. Pagpakawalan nyo ito, magiging masamang president. So, tulong-tulong po tayo. Marami pong suggestion sa Senate, but I will stick to my suggestion. Si Presidente ang mananagot dito dahil siya ang Presidente. Kung man responsibilidad niya ito, siya ang namumuno sa ating bansa. Alam niya lahat to. Kung di niya alam, anong kwento siyang Presidente? Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, go. Isa pa. Kaya daw galit po kayo kay President kasi hindi daw po kayo napagbigyan na ipwesto. Totoo po ba yun, Dong? Totoo yun, pero wala yun. Hindi ko inihindayan. We can survive. Totoo yun. Natural lang yun. Nag-recommend ako, ayaw, di okay lang. Antay ka, antay. Hanggang 3 taon pinag-antay. Hanggang antay Marcos ako. Natural lang yan. Kasalanan din nila. Sila, binarnihan ako. Gagamitin ka lang. Totoo nga, ginamit na ako. Pero may pinangako sa inyo, Gov. Pesto. Palagi. Very promising couple. They're very promising couple. Marami pa yung pero tatagal na tayo. Sir, ano nang reaksyon ng mga sinasakupan niyo sa Governors League, Mayors League, Councilors League dahil kayo yung isa sa nagpanalo kay Presidente Bongbong at ngayon ay sir nananawagan para sa kanyang pagbibitiw. Ano lang yung reaksyon niyo? Unang-una, huwihingan ko ng paumanhin sa mga Councilors League, especially Councilors League, Mayors League, Governors League, at ang mga taong bayan na nakumpinsin. Pasensya na po at para kung nabudol tayo lahat. Okay. Sir, yung panawagan nyo na mag-speak out, especially yung mga kabataan sa future nila to, I think yung simbahan natin, merong organized na parang pandemic, mag-uusap sila against corruption. Well, against corruption lang yan. Sino corruption? Hindi mo maubos yan. Kailangan tanggalin mo yung power. Yung power mo na nag-protect ito, mga graft and corruption. As simple as that. Okay. Hindi na kailangan tanggalin nyo lang. Mahirap, magtanggal. Magaganda ang mga batas natin, pero implementasyon, walang kwenta po. Sir, Ang mga maliliit na tao lang nakukulong. sa nabuo ng ICI, President Marcos, sir, may mga kredibilidad ba sila, sir, sa pag-investiga ng mga... Mababait lahat yan. Si Mayor Magalong umalis na, alam niyang walang mangyayari. Walang power. Pero honest, yung mga... Ewan ko lang, the result will decide kung sinong tao itong mga ito. Malalaman natin lahat. Kung ano masasabi niyo, sinasabi ng mga tao na DDS na daw po kayo? DDS. Hindi ko alam kung anong DDS eh. Yung support na daw ng LCS lang. support na daw ng Duterte. Wala akong alam sa DDS. Hindi ko alam nga yan, issue yan, DDS eh. Hanggang sa LCS lang ako. So, sir, you find out na yung example sa Bintar na anomalya sa Ilocos Norte. So, ano nga sana makababayan natin nilalabas ko, sir? Marami po ba? Ang sabi sa akin, marami. Kaya nakikiusap ako, hindi na ako dahil sinasabi nila, ginagawa ko lang ito, galit ako sa kanila. Hindi naman. Yun na, sinabi ko walang pupunta eh. Walang naglalabas. Hindi. Anong gagawin ko? Kailangan gawin ko para may maglabas. Takot lahat sila maglabas. Walang pumupunta ron. Nagtataka ako ICI kung bakit hindi sila pumupunta sa Ilocos Norte. Unahin po nyo, tapos kami dito sa Ilocos Norte, magkakatabi lang po kami.
Ito na siguro magiging rason, sir, na investigahan ng Ilocos Norte pag sa ipinalabas niyo po na anomalyang project sa Bintar, sir. Well, I hope na ituloy na nila dahil may pinakita na ako. To prove na hindi totoo ito, kailangan pumunta sila doon. At least may point na, sir, na possible na mayroon di mga ganyan sa Possible. Ilocos Norte. Okay, sabihin natin possible. Oh. Pero pictures and video Don't lie. don't lie. Okay. Sir, kalpasan na division, kapatid sa balik na topic, sir. Yes. Appreciaran daw. Meron po yung mga nag-appreciate sa inyo kasi hindi, wala kayo sa position, hindi kayo politiko. Tumulong po kayo. Isa po kayo sa malaking may tulong sa province of Ilocos Sur. Yung mga tumulong tayo sa biktima ng Bagyo at Lindol, sir. Kumusta po yung pagtulong natin, sir? Well, maganda naman at pasalamat ng mga local officials. Sa Bicol. Saan sa Bicol? Masbate. Galing yun doon ang mga portable hospital namin, portable kitchen. Then tumuloy sila hindi lang sa Bugo, other towns na naapektuhan ng mga Lindol. Umikot-ikot sila, ilang araw sila ron. Mahigit sa linggo, pagod na po ang mga doctors namin doon, so pinauwi ko na sila. Dahil kailangan din ni Governor Jerry yung mga ibang doctors dito din. At gusto ko pong ipaalam sa inyo lahat na ang Ilocos Sur po is one of the few na we have 8 hospitals, government hospitals, libre po lahat. Sa Ilocos Norte, hindi yata libre. Pero sa Ilocos Sur, libre po lahat.